Hello, welcome sa video na to. Ngayon papag-usapan natin mga GPU na under 6,000 pesos na worth buying. Titignan ko yung tatlong store, yung sa DynaQuest PC, sa PC Express, pati na rin sa Lazada.com. Pipiliin ko yung under the 6,000 yung tingin ko yung worth na bilhin, tsaka depende sa mga budget nyo. At yung mga papag-usapan ko rin ang mga performance ng mga GPU na i-speculate ko para sa inyo. Wait lang. Sa lower prices, itong nakita ko yung Inno 3D GeForce GT 730. 1GB GDDR5 siya, 64-bit. Now, yung mga bit, ayan, yung mga bus na yan, hindi yan na-determine kung gaano kalakas ang graphics card nyo. Kundi, depende lang yan sa pag-distribute ng bandwidth ng data na mismo from the VRAM. So, wag nyo laging base yung lakas ng graphics card sa bit. Kahit 128-bit yan, kunyari, yung GTX 960, 128-bit yan, pero kasing lakas niya yung R9 380 siguro, or yun, kahit 256-bit yan. So, hindi nyo i-determine yung bit. Tsaka kung bibili kayo ng mga graphics card ng mga ganitong price, maghanap kayo at least ng DDR5 para mas mabago na yung memory, tsaka mas mabilis na yung sa games. Maganda tong GT 730 1GB sa mga maliliit na PC lang. Sa mga lumang PC, pwede nyo idagdag to kasi wala siyang external PCI Express connector, yung 6-pin o 8-pin lang. So low power lang to, at saka kaya niya maglaro ng mga games na kahit low lang, 720p ay 1080, basta i-low nyo lang ang settings nyo. At maganda to, okay lang to. Ito sumunod dun, medyo taas onti tayo. Wait, meron pa bang low price ako? Nakita. So, ayun muna yung sa lower price na yun. Tapos, tataas tayo sa 4,430 dito sa Lazada. Now, ito okay lang yung price ito, pero I think may mas murang nabibili, pero hindi ko alam kung saan. Ito meron GT 740 sa Galax. So, 1GB din to, DDR5, 128-bit, medyo onti yung bus memory bandwidth bus niya, medyo malawak. So, mas yung may-utilize onti yung 1GB, mas faster than compared dun sa 64-bit. Pero ito meron tong mas mataas rin na CUDA cores compared mo dito sa 730 onte, 384 lang to. Ito siguro mga 512 ata yung CUDA cores nito. Tsaka, ito kaya rin to ng medyo medium na pa, 1080p, 720p high, onte, kaya. Tapos medium, kunyari mga LOL, CSGO, Dota 2, kaya naman itong card na to. Tsaka low profile din siya. So, yun. And, kaya ako inano to ito may 732GB din, GDDR5. So, ito medyo, mas malakas to kaysa kahit 1GB lang to, sa 2GB na to. Pero mas mahal ito onte. Same lang. Medyo similar kasi lang sa dalawang 2GB VRAM na dagdagan onte. 64-bit pa rin. Now, kaya ako tinasan yung instead of dapat kasi 5K to below 5K. Kasi meron pa sa 6K below, meron sa 5K mark na medyo mas maganda. Tulad itong 750 Ti na 2GB sa Lazada. Na kahit single fan lang siya, ganun din naman, okay lang yung cooling lang nun. Mas mataas yung CUDA cores niya. Kaya niya to mag-LOL, Dota 2, CSGO, mga ganong games high. Pati yung mga AAA titles, mga Fallout 4, Dying Light. Medyo medium niya lang, 720p. Kaya pwede rin 1080p, yung 1920x1080 resolution. Kaso, kayo na bahala mag-compensate sa frame drop onti. Tsaka ito, hindi kailangan ng na auxiliary power, yung PCI Express 6-pin, pin. So, yun. Next, ito rin, meron ding 750 Ti, mas mura compared kanina. Yan, 590 ito. Ito, 1GB lang to. Okay lang rin to kung hindi naman kayo naglalaro ng mga high VRAM demanding games. Pero kunin nyo na to kung may extra budget kayo, yung 2GB. Sayang yung extra performance na kaysa dito. Pero okay din to. Mura na rin. Next, dapat yung dito. Itong 750 Ti, meron din sa PC Express, medyo mahal onte, pero ganun din, medyo overclocked lang to onte, and yun, kaya niya rin yung mid-high games, again, 1080p, gada, ayun. Ito rin, another 750 Ti, kaya
yung 750 Ti mostly sa 5,000 to 6,000 mark yan. Yan. Huwag nyo bilhin yung 4GB version nito kasi kung magagano mag 960 na lang kayo, GTX 960. Yung kahit yung 2GB okay na ito. Yun. Now sa AMD side naman, well, yung gamit ko dati R7 250, 4K siya ngayon, pero medyo di siya worth na kaya ito na lang yung sasuggest ko sa inyo. Yung Asus R7 360, overclocked siya, 2GB GDDR5, 128-bit. Remember, hindi sa bit yung power ng graphics card, teraflops sa shader units, tsaka sa type of memory niya. So ito okay tong game, okay tong graphics card na to sa mga sinabi kong games kanina. Ito kaya niya to mga high talaga. High to very high, pero kung hindi siya consistent sa very high, siguro high lang. Yung GTA 5 mga ganung games kaya rin to, pero medium settings silang 1080p kaya naman, no problem. So 5.6 rin siya kasing price na to kanina, ito. Pero kayo na bala kung gusto niyo mag AMD or 750 Ti. Ito kailangan lang pala nito na meron kayo sa power supply niya 500 watts na merong 6-pin connector siya, yun yung sa power supply. Kung wala kayong ganun, check nyo muna kung gusto nyo to. Maganda rin to, pero ito mas power efficient talaga yung 750 Ti. Tapos meron din siyang ito yung mas mura, single fan lang sa Sapphire. Maganda yung Sapphire na brand. Wait, again, hindi ko pa napag-usapan yung specs ng R7 360. Meron siyang 768 stream processors. So, mas marami onti kaysa dito, pero mas power efficient to. Kailangan pa rin to ng 6-pin, tama ba? I think kailangan pa rin to ng 6-pin na isa. Kasi, yun. So, ayun lang muna for now. Hintayin ko yung updates sa Pascal tsaka sa Polaris next month. Update ko kayo sa mga other graphics card prices na ngayon. And I hope you watch, like, and subscribe. So, salamat sa panonood.